News Update. Mula dito sa San Fernando, Bukidnon, ito po si Maylin Blair Bulod. Maghahatid sa iyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. Labi ng nasawing rebelde, iniuwi sa kanyang pamilya sa Bukidnon. Provincial Youth Leadership Summit, pinalakas ang puwersa ng mga Young Peace Builders upang tulungang panatilihin ang insurgency-free status ng Davao del Norte. Kultura sa seguridad, ipinamudmod sa iba't ibang sektor ng lipunan sa Bukidnon. Ka-APOs ng San Fernando, Bukidnon, nakatanggap ng 300 seedlings ng namumungang kahoy. At tunghayan ang istorya ng Top 1 sa CSE Class 766-2023 sa ilalim ng 10th Infantry Aguila Division. Makatao News Update. Iniuwi na ng mga kasundaluhan ng 48IB sa pagkipagtulungan ng LGU San Fernando at Quezon ang labi ng di umano'y kasapi ng rebelde na kinilalang si Motong Bago o alias Amotong na nasawi sa bakbakan sa pagitan ng militar at NPA sa Quezon, Bukidnon noong 24 ng Nobyembre. Binigyan ng maayos na burol ang kanyang mga labi sa Santo Domingo Covered Court na binisita ng kanyang mga kamag-anak, kasundaluhan at mga residente sa komunidad. Matapos naman na ihimlay ang kanyang mga labi sa huling hantungan, ay nagsagawa ng condemnation rally ang kanyang pamilya kasama ang kanilang IP community na pinamunuan ni Dato Lito Gambay sa mga kamaliang ginagawa ng komunistang teroristang grupo sa kanilang komunidad. Ayon pa sa mga partisipante, ginawa nila ang condemnation rally dahil ayaw na nilang maulit pa ang mga karanasan ng panlilinglang at pamiminsala na dala ng CTG at tuluyan na itong itakwil para sa mapayapang komunidad. Ang rally ay naglalayong magbigay kaalaman sa mga residente sa kamalian at kalupitan ng CTG na dahilan ng gulo, karahasan at pagkakalas ng mga buhay. Samantala, nanawagan naman ang ating gobyerno sa mga kapatid natin na nasa loob pa ng grupo na sumuko na, lalo na ngayong paparating na ang Pasko upang matamasa nila ang mga benepisyo galing sa ating gobyerno na kasama ang kanilang pamilya. Ipinamalas ng 120 Young Peace Builders mula sa 2 lungsod at 9 na munisipalidad na sakop ng probinsya ang kanilang mga talento at kakayahan sa kauna-unahang Provincial Youth Leadership Summit na ginanap sa RDR Gym, Capitol Grounds, Tagum City, Davao del Norte noong ika-24 to 26 ng Nobyembre 2023. Ang 3 araw na summit ay napuno ng mga lektura at aktibidad na nagbigay kapasidad sa mga kabataan bilang mga peace advocates. Bukod pa dito, sinanay ang kakayahang pisikal at mental ng mga partisipante sa mga kompetisyon at pisikal na aktibidades na ginanap kaugnay sa leadership at peace initiatives sa pagpapanatili ng insurgency-free status ng probinsya. 20 makatao youth ang nakapagtapos sa nasabing aktibidad at umuwing puno ng kaalaman at kakayahan na kanilang ibabahagi sa kanilang komunidad at kapwa kabataan. Nakakabahala ang nangyaring terrorist attack sa pamamagitan ng pambobomba sa Marawi City nitong linggo na kumitil ng 4 na inosenteng buhay at 40 sugatan habang nagdaraos ng misa sa MSU Dimaporo Gymnasium, Marawi City. Kung kaya't puspusan ang paglulunsad ng massive awareness campaign activities ng 89th Infantry Makatao Battalion sa iba't ibang sektor sa lipunan ng Bukidnon upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Ibinabahagi sa mga mamamayan ang kultura sa seguridad upang mabigyan sila ng gabay na makilahok sa pagbabantay ng seguridad at kapayapaan sa kani-kanilang komunidad sa pamamagitan ng 4 acts: volunteer, report, remind at participate. Binibigyang diin sa lahat ang katagang pag may nakita, magsalita upang isumbong at ipagbigay alam sa mga otoridad ang kahinahinalang mga tao, gamit o bagay, kaganapan at aktibidad na mapapansin sa kanilang komunidad. Dagdag pa dito, nagbibigay din ng lektura patungkol sa youth infiltration ng mga komunistang teroristang grupo na nagbibigay kapasidad sa mga kabataan na tumanggi sa maaring recruitment sa kanila. Layunin ng programa na mabigyan ng pisikal at psychological barrier ang lahat upang tanggihan ang posibleng recruitment ng CTG at maiwasan ang kahit anong banta ng terorismo at kaguluhan sa pamayanan sa pamamagitan ng kultura sa seguridad.
Nito lamang ika-30 ng Nobyembre ay nakatanggap ng 300 grafted na fruit-bearing trees ang kaapio ng Charlie Company sa ACP Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Ang mga punla ay binigay ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Fernando, kabahagi ng kanilang pangkabuhayan. Maliban dito, ang mga punlang kahoy na ito ay makakatulong na mabawasan ang masamang epekto ng climate change kapag naitanim na sa mga kabundukan. Malaki ang pasasalamat ng mga miyembro ng KAA People's Organizations na pinangungunahan ni KAA Agna sa patuloy at walang humpay na suporta ng 89.5B, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholders upang mapanatili at mapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Pinatunayan ni PFC Cherish Ansi Pandaan ang kanyang husay at galing nang magtapos na top 1 sa katatapos lamang na Candidate Soldier Course Class -766-2023 sa Camp General Manuel Kian Sr. Mawab, Davao de Oro nito lamang ika-29 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sinubok ang kanyang kakayahan sa mahirap at nakakapagod na training, subalit siya ay hindi nagpatinag. Bitbit ang hamon ni Lieutenant Colonel Ruel M. Tabas, Commanding Officer ng 89th IB na nagsasabing, top 1 ha? Siya ay nagpursige at pinatunayang ito ay kaya niya. Bilang direct enlist, si PFC Pandaan ay senior sa kanyang CSC class. Ayon pa sa kanya, ang pagiging top 1 sa class, for me is hindi siya basta compliance lang, but for me it's an obstacle na kailangan mong tapusin with pride and accomplishment. Hinubog siya ng kanyang mga karanasan mentally, physically, and most of all spiritually sa kanyang military training upang ipagpatuloy ang kanyang serbisyong nasimulan para sa bayan, sa tao at Pilipino. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89.5B.